Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Attorney Michelle Africa, kasama si... Tomas Africa, magandang gabi po sa inyong lahat. Andito po kami ngayon sa Puerto Galera, Oriental Mindoro. Hinahatid sa inyo ang aming panibagong episode dito sa Verified Cares on Facebook Live. Nasa Barangay Aninuan, malapit sa dagat. Malapit sa dagat, 100 meters away. Nasa dulo na tayo ng Oriental Mindoro, isang tawid na lang occidental na. Ngayon po ay 6 p.m. dito sa Pilipinas. Ngayon po, 7 p.m. sa Tokyo, Japan. 5 a.m. po sa New York. 2 a.m. sa Los Angeles, California. Nasaan na tayo? Sydney. 9 p.m. sa Sydney, Australia. 11 a.m. sa Paris, France. 2 p.m. sa Dubai, United Arab Emirates. Sige, magsigawan tayo ngayon tayo katabi. Sa aming pong bawat episode, sinusubukan po naming sagutin ang inyong mga katanungan tungkol sa birth, marriage at death certificates. So January 29, 2021, matatapos na naman ang January. Ang bilis na. Malapit na magpasko, 11 months na lang. Ay, nako. Ay, hindi bale, okay lang yan. Pero, ano ba? Quarantine updates natin, Dad. Ano na ba ang tali? 520,000 confirmed cases, 475,000 recovered, 10,600 deaths. So ang active cases ngayon, over 30,000. The last time na nag-show tayo, less than 30,000. Kaya, ingat na naman. May mga nagpa-violate, nagkakastog. Tuloy, GCQ ang ilang lugar. Ang Metro Manila na nanatiling GCQ, ayaw ng mga mayors. Ang Batangas, GCQ. Ang Davao del Norte, ang Davao City, GCQ pa din. Cordillera, yun ang nakakagulat. Dahil dun daw umuwi yung mga na-detect na may yung new variant ng yung UK variant of all places sa Bontoc, Mountain Province. A place that's almost, inaccessible. Yeah, well, hindi naman accessible naman sila, pero you would not think na doon merong gano'n. So understandably, hindi ko na ikikwento yung aming biyahe mula Manila hanggang Puerto Galera. Bakit ayaw mo ikwento? Kulang ang oras. Kaya nga po, nung huli po namin, yung last week, nasa San Juan po kami, San Juan Metro Manila. Ngayon po, nandito po kami sa Puerto Galera at bumiyahe po kami nitong linggo na to. Quarantine po ako. Opo, naka-home quarantine po kami ng 7 days. Day 3 na. Day 3 na po. Pero kahit na naka-quarantine, pwede pa rin namang mag-broadcast ng Verified Cares. Virtually social distance. Ito nga pala, dapat magkahiwalay tayo. Hindi naman, magkasabay naman tayong bumiyahe. Tayo na dahilan. Opo, hindi po namin kailangan maging 1 meter apart kasi pag 1 meter apart po, hindi nyo na po kami makikita sabay. Pero kasama natin ngayong gabi si Mami K watching from Morong Rizal. Magandang gabi po, MCR. Hello. Ayan. Tapos, ayun nga, ano bang nangyari? Nako, medyo mahirap po talagang bumiyahe ngayong dahil po sa quarantine, dahil marami pong protocols na kailangan sundin, lalo na yung pagkagaling po ng Metro Manila, tapos babiyahe po sa isang probinsya or isang place na katulad dito sa Mindoro na MGCQ. Dala na lang din po ng pag-iingat din na hindi po kumalat ang spread ng virus. Kami umalis kami alas 5 ng umaga sa Manila, dumaan muna sa Rosario, Batangas dahil meron panlakad si attorney. Pero sandali lang po, pagdating namin dito sa home quarantine, mag-aalas 5 na rin ng hapon. 12 hours po. At saka, nag-rapid antigen test po kami kasi yun po ang requirement ng probinsya para maka-enter po at somehow ma-shorten po yung quarantine. Otherwise, 14 days po ang mandatory quarantine.
7 days sa facility, ta 7 days sa bahay. Yes. Meron pa rin pwedeng pasalamatan. Naku, masakit pa. Nakakangilo pala yung antigen test, no? Yung swab. Ginaganon sa ilong eh. Huwag mo nang takutin. Hindi, pero hindi kasi siya, kakaiba kasi yung hindi siya something na yung mapaghahandaan mo eh. Maluluha ka rin pala. Tapos, basta weird yung feeling. Hindi naman sa nananakot, pero weird yung feeling ng Tsaka syempre, kahit nasabihin mo na alam mo na okay, nag-iwas ka naman. Pagka iniintay mo na yung resulta, maiisip mo, naku, sana naman hindi naman positive yung lumabas. Kaya negative kaming dalawa. Negative kaming lahat sa biyahe naman. Yes. Anyway, ayan, ang dami nating kwento. Pero yun lang, gusto lang namin i-share yung experience namin sa aming pagbiyahe. Pero ngayon, okay naman na. Ito, nag-observe kami ng quarantine habang nagba-broadcast. So, wala kaming walang peligro sa aming buhay. Ayan. We are fine. Tapos, gusto ko rin pala, total nagkukwento na rin pala tayo. Gusto ko rin ulit magpasalamat. Nagpasalamat na ako sa kanila over the phone, pero gusto ko rin magpasalamat sa management at staff and crew ng Montenegro sa Calapan, Montenegro Shipping Lines. Kasi po, nawala ko po yung relo ko during the trip. Tapos, naibalik naman po sa akin. Ayun. After a week po na naiwan ko po kasi yung relo. Tapos, binalikan ko po nung nakabalik na ako sa biyahe. Tapos yun, thank you very much po sa inyong lahat. Ay, meron ding nasa Aninuan. Oo, nandyan lang sa labas. Kapwa quarantiners. Team Quarantine. I'm here in Aninuan. Team Q. Team Q. Ayan. O sige na, magbasa na tayo ng question. Sino ba to? Si Leonardo. Leonardo. Magandang gabi, Leonardo. Tanong ko lang po, magkano ang bayad bawat letra para i-correct ang pangalan ko? Wrong spelling po kasi. Wrong spelling po kasi ang name ko. Huwag ka nga tumawa. Tawan-tawa po siya. Tawan-tawa po siya. Nakakainis. Nasa PSA ko po, Virgenia. Pero sa marriage contract ko po, huwag ka nga tumawa. Tawan-tawa po siya. Takpan ko lang po muna siya. Naalala ko si Cruz. Sige. Sorry po. Tawan-tawa po siya. Contra ethics po yan. Tawan-tawa po siya. Tatakpan ko po muna siya. Hindi na. Tatawa. Ayan. Nasa PSA ko po ay Virgenia. Pero sa marriage contract ko po, Virgenia. Po siya. Ano po ang gagawin ko? Ayan. Thank you, Leonardo, sa pagtatanong mo. Yun lang, meron lang akong question dito. Kasi yung Virgenia, hindi mo na linaw kung yung Virgenia ba ay first name or surname. Leonardo naman yung... Oo, pero kasi minsan hindi naman nila ginagamit yung totoo nilang pangalan kasi baka pangalan or apelido. Pero, ayan, tanong lang daw niya magkano daw ang bayad bawat letra. Ito linawin lang po natin. Ang pagbabayad po nito ay hindi po kada letra, kundi kada error per entry. So for example, itong sinasabi mo na Virgenia, isang letter lang siya. Pareho lang yun. Kung 2, 3, 4 letters, wala po sa letra yan. Kada entry po, kung may error, ay hindi, isang buong per petition. Per petition ang bayad. So kung magpa-file ka ng petition for correction, lalagay mo na lahat ng entries doon. 1,000 pesos lang po ang filing fee. Yun, kaya po pagka siningil po kayo ng kada letra, teka lang. Iba po yun. Tsaka malamang po hindi po kayo i-issue ng resibo kasi hindi po yun ang prescribed rate ng ating batas. Nasa 9048 po yan, Republic Act 9048. 1,000 pesos po ang filing fee. Ayan.
Kahit po ilang clerical error yun. Nasa petition kasi yun eh. Yes. Petition. Oo. Per petition ng correction for clerical error po, 1,000. Ayan. So dito, kung surname ito, 1,000 po ang bayad. Papakita nyo lang po yung apelido nyo, yung tamang spelling po. Diba? Hindi rin naman niya nabanggit kung ano talaga yung spelling na ginagamit niya or yung tamang spelling. Kasi pwedeng nasa PSA niya, ganon, nasa merit certificate niya iba, pero alin dun sa dalawa yung tama talaga. Diba? Ayun. Ngayon, kung ito naman ay first name, baka depende po sa assessment ng civil registrar yan, kung clerical po yan or change of first name. Based on sa kanilang mga administrative circulars. Kaya ganon. Bakit na naman? Ayan na naman tayo sa akin. Clerical error yan. Oo, yan. Yun lang. Huwag nang pahirapan. Ayan. So, sana nga ganon. Kasi sasabihin naman namin, paulit-ulit na rin namin sinabi sa programa na to. Yung kapag first name po ay wrong spelling, na hindi naman siya nagiging ibang pangalan altogether, dapat yun, clerical na lang. Kasi yun po yung essence ng tinatawag na meaning ng clerical. Kung wrong spelling lang, it's a clerical error. Therefore, 1,000 ang bayad at saka less yung requirements. Kasi kung i-classify mo siya as change of first name, times 3 yung bayad, may publication, mas maraming requirements. Kung meron mga, di ba, may mga regional variations sa yung E at I, yung P at F, V and B. Yan, yung mga ganyan eh. O and U. Oo, pagkatapos sasabihin nyo, change of first name. Hindi, pareho pa rin first name, wrong spelling lang. Pagka sa exam, sa eskwela, hindi nila sabihin, ay, wrong spelling yan, hindi yan palitan mo yung pangalan mo, parang layo. Saka yun nga, babalik tayo dun sa kung ano ba talaga yung purpose. Ano yung intention ng batas, di ba? Padaliin ang buhay ng mga tao na may errors sa kanilang identity documents. Let's always go back to the intention kung bakit ipinatupad yung batas na yon. Kasi doon, hindi tayo malilihis. Yung tinatawag namin na statutory construction. Ayun. Ganon. Okay. Thank you sa pagtatanong mo, Leonardo. Sana nakatulong kami malinawan ka tungkol sa problema mo. Yes. Okay. So next question, galing kay Rizel. Ang tanong ni Rizel ay, ano po ang gagawin ko? Kasi dalawa po ang birth certificate ko. Yung isa po ay Imelda. Pero ang ginagamit ko since birth ay Rizel. At recently lang po lumitaw yung birth certificate na pangalan ay Imelda. Sana matulungan niyo po ako. Ayan, so ano rin na naman, pangalan na naman ang diferensya. Thank you, Rizel, sa pagtatanong mo. Kaso alam mo, ang difference kasi at saka yung complications ng case mo is dalawa yung birth certificate mo. Yung una mo, never mong ginamit yung pangalan na yon. And then nirehistro ka ulit, nirehistro ka sa ibang pangalan na ginagamit mo from the beginning. Ngayon ang problema natin dito is hindi mai-issue yung second mo na birth certificate kasi yun yung late registered. Okay, so ang nakikita naming solution dito is yung first mo na birth certificate na lumalabas sa PSA na Imelda, i-change of first name mo yun. Diba? Total, kompleto naman ang documents mo since birth ginagamit mo na yung Rizel eh. Tapos, mag-file ka ng change of first name, gamitin mo yung mga documents na nakalagay doon, Rizel, para yung mismong first mo na birth certificate, yun yung mapalitan ng first name. So, from Imelda to Rizel. Kasi magkaiba yon, di ba? So, ayun. To habitual use. Yes. Kaya, di ba, ano naman yan? Yun nga lang, meron lang din akong mga na-encounter na pagka i-annotate na,
doon nila nadidetect na mayroong second birth certificate. But Nag-exist pa rin yung ano. Oo, nandun yun. Hindi yun mawawala hanggang hindi mo ipapakancel yun. Pero isipin nyo naman po yung gastusin kung magpapakancel po ng record. Naku po, napakalaking gastusin po niya. Diba? Yeah. Kung na naman yan, gastos na naman na pagka pinakita mo sa lawyer, gagastos ka. Kasi yun nga po hindi po siya madaling gawin sa totoo lang. Lalo na yung dahil maghihiring kayo, pupunta, ilang beses din kayong haharap sa judge, tapos kailangan nyo rin pong patunayan yung ang gusto ko lang po talagang sabihin dito is, mag-iingat po tayo sa mga ganitong klaseng issue, yung pong mga palate register ng palate register. Actually, ngayon hindi na yan basta-basta nangyayari. Dahil sa late registration, mahigpit na po talaga ngayon ang mga civil registrars. Kasi gusto na nga nilang wag na maulit yung mga pagkakamali dati. 'Di ba? Kasi naku, pati nga mga abogado talagang na rin nila yan na hindi na maubos-ubos yung mga cancellation, ng mga birth certificate. Ang dami po kasi talagang nabibiktima nito. Kung hindi naman niya hate yung pangalang Imelda, ang gamitin mo, unti-unti mong papalitan yung records mo. Hindi naman lahat na record kailangan mong palitan. Pwede naman din yun. Option din yun. As you go along, kunyari sa eskwela, pakita mo birth certificate mo, papalitan nila yung transcript of records mo, di ba? Lalabas doon ni Imelda. Tapos sa PRC, ganun din mangyayari. Papalitan din yung pangalan mo. Pati sa passport, ganun din ang mangyayari. Pagka yung sa visa, siguro medyo mahirap-hirap yun, pero sanay na mga consulates of other countries about this problem. So baka tanggapin na nila na talagang Imelda nga yung first name mo, so papalitan nila yung visa. But of course, it takes time. But it's also a matter of mas mura. Baka lumabas na mas mura yung isa-isahin mo rather than gagastos ka ng malaki. Siguro ang dito, maraming mga civil registers ang pwede ang advice nila ganyan. Kung ano yung nakalagay sa PSA mo na nakukuha mo, dun mo na ibase yung mga records mo. Ako, I would tend to agree to that kasi kung kayang iwasan ang pagpunta sa korte, iwasan natin. Kasi nga, hindi gawang biro yung gastusin. Ngayon lang, hindi rin, kasi isa-isahin mo lahat ng mga records mo na Rizal ka So, in some cases, possible at hindi gaano kahirap. On the other hand, pwedeng, for some cases naman, komplikado din kasi hihingi naman nila sa iyo kung like yung mga IDs, ganyan. Like for example lang, ito naisip ko lang. For example lang, kukuha ngayon ng passport si Rizal. Sasabihin niya, gusto ko nang gamitin yung first name ko na Imelda. Pupunta siya ng DFA para kumuha ng passport. Hihingi naman sa kanya ng DFA, nasan yung mga supporting documents mo na Imelda ka talaga. So, di ba, parang chicken and egg siya. Kaya rin, hindi rin basta-basta yung pagdedesisyon. Pero di ba lumuwag na rin dahil sa kung passport ang pinag-usapan dahil kay Secretary Locsin, di ba? Ilala yung renewal. Yung renewal, oo. Pag renewal kasi, hindi na kailangan mag-present ng birth certificate, old passport na lang. Lalo na kung wala namang i-correct na error o mag-change name, yung mga ganon. Although ito, papalitan mo siya to Imelda. So, yeah. Unless meron na siyang passport. Diba? Kung may passport ka ng existing, nag-expire lang, renew mo na kaagad. Tapos, di mo na kailangan pakita yung dati mong birth certificate. Diba? Ayan. So, mga bumabate at sumasama sa ating programa, si Adela Foliante. Magandang gabi po. Good evening. Welcome back. Welcome back po. Tsaka si Zen Rodriguez. Good evening, sir. Good evening, sir. Ayan. Maraming salamat po sa pag-tune in ninyo sa amin. Pero ngayon, maubos na naman yung oras natin. Baka meron po kayong gustong mga tips or mga final mga comments tungkol po sa ating nag-react na naman ako doon sa sana
sana pag-aralan niyo yung spirit of the law, tingnan niyo yung proceedings, ito para sa civil registrars at para sa PSA. Nung discussion ng RA 9048, hindi po dapat na ang unang tingin nyo ay change of first name. Ang una po dapat na tingin nyo, correction of clerical error. Dahil yun naman talaga yung essence ng law na yan eh. Siningit lang yung change of first name nung tumayo si the late Senator Raul Roco. Sabi niya, bigyan naman natin ng pagkakataon ng mga tao na palitan yung kanilang first name. Bakit sa Amerika napapalitan yung mga pangalan? So, kumbaga afterthought na yun eh. Pero sa atin parang, ay, civil registrar, ay, oo nga pala. Civil registrars and good evening. So, importante sa akin yun eh. Wala, siyempre, iba nang nasa poder. Pag-aralan nyo and you'll find out na hindi yun ang main hindi yun ang main how do you call it, objective ng law. Objective ng law was to correct clerical errors. And then yung pag-allow na magpalit ng first name, pinayagan na. So ganun yung takbo noon. Hindi, nangyayari kasi ang unang uy, baka yan change of first name. Obvious naman nag-change. Ay, correction of clerical error. Tingnan mo rin kung saan lugar nangyayari yun, di ba? Baka doon sa lugar na nangyayari, they have this really different spelling. At saka naman, kung ang concern is baka, well, yung bibihira naman po yung bibihira yung mag-change of first name na may tinatakbuhang obligasyon. Dahil hindi rin ho basta-bastang ganong kadali yun. Dahil aside from magpapakita ka ng mga clearances mo for change of first name, kailangan mo rin i-prove na talagang may habitual use ka. Kung meron kang tinatakbuhang obligasyon, kaya mo bang i-prove na 20 years mo nang ginagamit yung pangalan na yun? People already know you as that name. So, hindi ka rin basta-basta papayagan. And kung ganun-ganun lang, na gusto mong magpalit ng pangalan kasi may tinatakbuhan ka, hindi na yung papayagan ng civil registrar. Court na yan. At kung pupunta ka sa court, same din ang proof na kailangan mong ipakita, higit pa. Yan, iba. Oo. Kaya tayo nagka-RA 9048 para hindi na natin ma-burden ng courts dahil pinasa na nila dahil kayang-kaya na yan. Hindi, parang humirap pa yung implementation ng na yan. RA 9048. Tama. Ayan, si Zen Rodriguez ay civil registrar din. Ayan, mga civil registrar sa mga nanonood dumadami na yata yung ating following. Iyan naman po kami. Kaya talagang sinisiguro po namin na tama po yung sinasabi namin kasi mahirap na. Katulad ni Mary Jane Ordinario, good evening po, Sir TPA at Attorney. Maraming salamat po sa pag-tune in ninyo. At saka, ayan, so bago po kami matapos ngayong gabi, gusto po namin kayong anyanyahan. Naku, meron po kayong katanungan, marami rin po mga nagtatanong ng mga civil registrar sa amin, sinusubukan po namin sumagot based on our opinion at saka sa practice na rin po namin dalawa sa larangang ito. Kung meron po kayong mga katanungan, huwag po kayo mag-hesitate. Mag-message po kayo sa amin sa Facebook, facebook.com/verifiedinc, or di kaya po hanapin nyo rin po kami, meron po kaming YouTube channel, Verified Cares. Ayan. Sasagutin po namin yung mga questions nyo. Kung medyo sensitive po, pwede naman po kayo mag-private message at hindi naman po namin i-reveal ang inyong pangalan dahil pinoprotektahan po namin ang inyong identity. Ayan. Tinatanong ni Zen, Attorney and Sir, tuwing kailan po kayo live? Friday po, every Friday po at 6 p.m. Ayan. Basta merong Basta signal. po may signal, kahit saan po kami abutan, talagang lagi po kaming nag-program. Ayan. Sa ating mga frontliners, Happy New Year pa rin ang nakalagay sa akin. Ayan. Pero Happy New Year pa rin naman 2021. Na-realize natin, no? Pati contact tracers, frontliners na. Oo, mga civil registrars din, frontliners, lahat po ng
mga service providers, kung ano-ano naman po. Nako, ayan, sana nga unti-unti pang magbukas ang ating ekonomiya para lalo rin dumami yung frontliners, di ba? Kasi ang mga frontliners, sila mismo, numero uno silang maingat, di ba? Kasi alam nila kung ano yung kinakaharap nilang risk. Dahil po sa inyo, kami po ay ligtas at patuloy na lumalaban at ligtas sa COVID-19. Ayan, malusog pa rin. Kaya sa ngalan po ng aking partner at co-host na si Tomas Africa, dito po sa Barangay Aninuan, Puerto Galera, Isla ng Oriental Mindoro. Ayan, meron akong locator dito. Ako po si Attorney Michelle Africa. Nag-iiwan po sa inyo ng isang magandang gabi. Happy weekend. Mag-ingat po tayong lahat. And see you again next week. Bye! Tagal mag-off. Ayaw pa rin yung